Philippine culture. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idiniin ni Vice President Sara Duterte sa Senado na iligal ang pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umano'y dahil walang valid arrest warrant na inilabas ang hukuman ng Pilipinas. Sinabi niya yan sa pagdinig sa issue na ipinatawag ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa pamamagitan ng video conferencing mula the Netherlands. Kinwestiyon din dito ang desisyon ng Pangulo na makipagtulungan sa Interpol, ang tugon ng mga opisyal ng gobyerno sa pagtutok ni Ian Cruz. Good morning. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Yan ang hinala ni Vice President Sara Duterte kung bakit inaresto at mabilis na inilipad sa Netherlands ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ng Vice Presidente sa pagharap niya online sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Nasa dahig pa ang Vice Presidente hanggang ngayon. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Git ng bise na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil epektibo na noong 2019 ang pag-withdraw sa ICC. Di rin daw nasunod ang proseso sa Article 59 ng Rome Statute na dapat dinala muna sa competent court ang ama matapos maaresto at dalhin sa dahig. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyo ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Under the rules of court, warrantless arrests are only permitted in 3 instances: in flagrante delicto, hot pursuit, and escaped prisoner. Pero git ng Department of Justice, legal at nasa proseso ang pag-aresto sa dating Pangulo noong March 11. The IHL is the domestic law that we followed in recognizing the warrant of arrest issued against Rodrigo Roa Duterte. Which domestic law and process? Republic Act 9851, Your Honor. As mentioned previously. Yes, as mentioned previously, and within the provisions allows us two options, either extradition or surrender. We chose the executive mode, which is surrender. Ang komite ng kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos ang nagpatawag ng pagdinig na kumukwestiyon sa desisyon ng Pangulo na makipagtulungan sa Interpol para ipatupad ang warrant of arrest laban kay Duterte. Nagpakita pa siya ng mga video ukol sa naganap na pag-aresto. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Pinakita rin ng senadora sa pagdinig ang mga pahayag ni Pangulong Marcos na nagsasabing titutulong ang Pilipinas sa ICC. Why is the SOJ now saying that we are nevertheless somehow, in some miraculous way, under the rubric of the international humanitarian law, still under its jurisdiction? Your Honor, it is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction, ma'am. Our views evolve during times, at times, and I don't know if he still has the same view up to today, because we are talking about a clip which was done 1.5 years ago. Our minds can change, ma'am. Ang malinaw, walang red notice mula sa International Police o Interpol noong March 11. Ang pinadala sa Pilipinas ay diffusion request. Ang Philippine Center on Transnational Crime ang nakatanggap nito noong March 11. Nakasaad sa diffusion request ang hiling na arestuhin si Duterte.
Pinadala raw ang request matapos ang prior consultation sa gobyerno ng Pilipinas na pumayag na sumunod sa International Warrant of Arrest. Base raw ito sa warrant of arrest mula sa ICC. Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement Right. of accused. Ito. Tama, pero hindi Tama pa po. hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, Tama wala po pang yan, tama po. compliance review. Pero hindi po ibig sabihin noon na wala siyang value. Itinanggi din ni National Security Advisor Eduardo Año na kasama siya sa core group na nagplano noong March 11 sa pag-aresto ni Duterte. Lumabas kasi sa ibang media na ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, may core group noong March 11 na nagplano hanggang sa mailipad sa The Hague si Duterte. Kasama raw sa core group si Año, Remulla, DND Secretary Gilbert Chodoro at Pangulong Marcos. My role was limited to the mandate of my office to assess that the situation does not escalate into a national security concern. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate and I had no part in it. And may I also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. The Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines has no law enforcement mandate. Our sole mandate is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. Humarap din sa pagdinig si Senador Bongo na kilalang malapit kay Duterte. Bagamat nirerespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Hindi naman minasama ng palasyo ang pagdinig na pinangunahan ng kapatid ng Pangulo pero sana anya ay maging balanse ito. May mensahe rin ng palasyo kay Senador Bato de la Rosa na naging PNP chief kaugnay ng plano nitong magtago kung ipaaresto ng ICC. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pagsisimula pa lang ng pagdinig ng Senado, may puna ng Malacanang sa ipinalabas sa video na nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. Yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po ang pag-aaresto. Bagamat handa raw panagutin ang mga dapat managot, muling nanindigan ng Malacanang na ayon sa batas ang pag-aresto at pag-turnover ng Pilipinas sa dating Pangulo sa ICC alinsunod sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Bagay na sinang-ayunan daw ng ilang kinikilalang legal experts. Nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. O ulitin po natin to Doon sa Section 17 sinasabi po na to extradite or to surrender to the International Court. Kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa International Court. Sinagot din ng palasyo ang hirit ni Senadora Marcos habang kinukwestiyon ang pagsukuan niya sa mga dayuhan ng isang kapwa nating Pilipino. Since when did the Philippines become a province of The Hague? Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas. Hindi lang kapatid ng Pangulo, kandidato rin ng administrasyon si Senadora Amy Marcos na siyang nangunguna sa investigasyong kumukwestiyon sa naging aksyon ng administrasyong Marcos. Hindi naman daw ito minamasama ng palasyo, pero sana raw ay balansihin naman. Hindi alas makapagsalita, yung ating mga opisyal at natatabunan ng mga kwento ni Senator Amy. Sana maging balanse lang po sana.
Sinisigil naman ng Malacanang si Senador Bato de la Rosa ngayon sa kanya mga dating binitiwang pahayag matapos tila kumakambyo na ito at sinabing pinag-iisipan daw niyang magtago para hindi masilbihan ng warrant of arrest ng ICC. Hindi raw ito magiging maganda para sa isang mataas na opisyal ng gobyerno na nais muling mahalal sa Senado. Kung siya'y magtatago, hindi ito magiging maganda sa kanyang imahe. Unang-una siya ay leader, siya ay naging PNP chief. Ibig ba sabihin na lahat ng mayroong warrant of arrest ay kailangan magtago? At gusto natin itanong, ito ba ang naging advice niya ng panoong nagtago din si Pastor Kibuloy? Hinamon din ng palasyo si Senador Bato na ipagtanggol ang minsang ipinagmalaki niyang war on drugs sa administrasyon ng Pangulong hindi raw niya iiwan. Ang akala natin, di ba, ang kaibigan ay walang iwanan. So bakit parang naiiwan yata sa ere si dating Pangulo Duterte? Kapag naglabas ang warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa, tutugisin din daw siya ng pulisya at isusuko sa ICC. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni De La Rosa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Tila naningil naman ang isang kongresista sa kung bakit hindi makapag-impeachment trial ang Senado kahit nakapagkasa ng pagdinig kahit nakarises ang Kongreso. Sagot na Senate President, study pa more. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nakarises ang Kongreso pero nakapaghiring ang Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi tuloy ni House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega, kung kaya ng Senadong pag-usapan ng ibang paksa, dapat ding handa itong talakayin din ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi pa niya, justice delayed is justice denied at kailangang ipakitang walang sino mang higit sa batas. Sagot ni Senate President Chis Escudero, mag-study pa more si Ortega tungkol sa kaibahan ng motu proprio hearings na pwedeng idaos kapag recess at impeachment proceedings na para kay Escudero ay hindi. Pwera na lang anya kung gusto ni Ortega na magkaroon ng rason ng depensa na questionin ng paglilitis. Hindi naman minasama ni Ortega ang payo ni Escudero. Maganda rin po yung payong kuya tawag doon. Kasi dapat po talaga mag-study pa more tayong lahat. Kaliwa kanan po ang mga naririnig nating legal opinions. At tuloy-tuloy po yung public discourse. Bukod sa opinyon ni Escudero, may mga legal expert din namang nagigiit na dapat simulan agad ang impeachment trial. Idinulog na ito ng iba't ibang kampo sa Korte Suprema. Ano't anuman, nilinaw rin ni Ortega na walang impact ang kanyang opinyon sa impeachment dahil hindi naman siya impeachment prosecutor. Siguro naman po yung opinion ko hindi mag-jeopardize ng case. Pero sa side ko lang naman po, ang pagboboses naman po ng opinion is maganda. Nauna nang sinabi ni Escudero na posibleng pagkatapos pa ng SONA sa Hulyo, magsisimula ang impeachment trial laban sa bise. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pinag-iisipan ni Vice President Sara Duterte na mag-apply ng legal aid sa ICC para pondohan ang pagdepensa sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, we already lost FPRRD, kaya tututukan niya kung sino ang dapat mapanagot-an niya sa nangyari. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Na budget ngayong taon. Sa kanyang press conference, matapos dumalo sa Senate hearing, napag-usapan ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na binubuo ng mga dayuhang abogado. Nang tanungin tungkol sa gastusin kaugnay nito, sinabi ni VP Sara na pinag-iisipan nila mag-apply para sa legal aid sa International Criminal Court. Magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado, pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. At patuloy naming pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, hindi namin na take up ang topic ng budget. Pero alam niya dahil noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki
ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Sa ngayon, halos araw-araw daw niyang nadadalaw ang dating Pangulo at maayos naman daw ang kalagayan nito. I don't see any serious health problems at the moment. Nag-request siya ng gatas at prutas at pinaabot namin yon sa kanyang doktor na yung request. Sa kabila ng pagiging abala, pagtitiyak ng bise, hindi niya napapabayaan ang kanyang trabaho kahit nananatili pa rin siya sa the Netherlands. At bukod daw sa pagiging bise, may tungkulin daw siya sa ama na isang Pilipino. Huwag na natin isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. Multitasking ako. Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Nagtatrabaho ako through our satellite offices, through our central office of the Office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang serbisyo namin para sa bayan. April daw ang return ticket ng bise pero hindi raw niya masabi sa ngayon kung kailan siya uuwi sa bansa. Iginiit din ni Duterte na desisyon ng kanyang ama na umuwi noon sa bansa mula sa Hong Kong. Sa ngayon, ang nais ni Duterte may mapanagot sa nangyari sa kanyang ama. We already lost a former president. So, late na tayo. Kaya nga sinabi ko kanina kung hindi ko lang maalala kung nasabi ko ba. Pero ways forward na lang tayo. Unang-una, sino ang mananagot? But we don't expect na merong papanagutin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang kwento niya kaugnay ng pag-corner sa dating Pangulo sa NAIA sa pagtutok ni Maki Pulido. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin, kaya inileak daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa NAIA Terminal 3, kung saan lalapag ang eroplanong lulan si Duterte, 4 na beses daw nag-dry run ang PNP-CIDG. Prinaktis pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Dineploy ang 60 tauhan ng PNP-CIDG at 20 PNP staff. Hiningi rin ng PNP-CIDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster.
Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretso na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, dumaan ang coaster patungong Villamor at matapos ang 12 oras, isinakay ang dating Pangulo sa chartered plane patungong The Hague sa the Netherlands. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Mahigit 24 oras na ang pagkatukod ng trapiko sa NLEX dahil sa truck na sumabit sa Marilao Interchange Bridge. Ang latest alagay ng trapiko, tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel, bunga nga ng iniwang pinsala nang nangyari aksidente dito sa may NLEX parting Marilao. Sa buong maghapon, naging usad pagong ang daloy ng trapiko. Alas 6 pala ng umaga kanina, napakabagal na ng daloy ng trapiko sa may northbound lane ng North Luzon Expressway. Bunsod pa rin ang nangyaring aksidente sa may ilalim ng Marilao Interchange Bridge kung saan isang trailer truck ang sumabit sa nasabing tulay. Sa ngayon ay sarado pa rin po yung dalawang lanes sa ilalim po nung affected po nung part na affected ng tulay. At yun po yung parte na yun, may shoring, support po yung tulay ngayon na inilagay, kaya sarado pa rin po yung mga lanes na yun. Habang inumpisa na po yung pag-repair ng tulay. Ayon sa pamunuan ng NLEX, 1.5 hanggang 2 oras ang nadagdag sa travel time sa lugar. Ito'y kahit pa nagpa-counterflow na sa ilang bahagi ng southbound lane. Slow moving traffic natin, nasa mga 10 to 15 kph. So, I think roughly nadadagdagan ng another 1 to 1.5 hours dito lang sa area na to. Pag talagang bumabagal pa po, yung nakikita natin nadadagdagan ng 2 oras. Sa tindi ng traffic, yung iba gumilid na lang ng highway, matugunan lang ang tawag ng kalikasan. Habang ilan, dinaan na ang sasakyan sa rough road, makausad lang. Mula sa Quezon City, kulang-kulang 3 oras din ang itinagal ng aming biyahe bago makarating ng Marilao, kung saan nakita naming inuumpisahan na ang pagkukumpuni sa tulay. Yan po yung sinisiguro po namin, kaya kailangan makumpuni kaagad. Para mas mabilis po ang pagkumpuni, kailangan isara po yung mga lanes na affected dun sa ilalim. Para in 2 to 3 weeks or right before Holy Week, kung saan inaasahan po natin pagdagsa ng ating mga motoristang panorte at magiging pabalik ng Maynila ay maayos na po yung bridge at nadadaanan na po lahat ng lanes. Ang tinamaang tulay, nadadaanan pa naman, kaya lang 1 lane lang ang passable. 1:00 na madaling araw nitong Miyerkules, dumadaan ng NLEX ang isang trailer truck na may kargang tanker nang sumabit ito sa tulay ng Marilao. May vertical clearance yun na 4.27. Nakalagay naman po dun yung restriction ng kalsada na yan na 4.27 meters lang yung vertical clearance o allowed na pumasok dun sa portion na yun. Pero yung truck is more than 4.27. So lumagpas siya dun sa limit. Sa lakas ng impact, tumilapon palabas ang asawa ng driver na nooy nakasakay sa nasabing truck. Bali, eksaktong lilipat po siya doon sa backseat, tutulog. Eksaktong pagdagasa niya, pag lilipat siya, bigla kong pumreno. Ligtas naman na daw sa tiyak na panganib ang tumilapong asawa ng driver. Ang driver naman, hawak na ng Marilao Police at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Ang pagkakaintindi ko, pare-pares lang sila ng clearance. Lusot naman ako. Pagdating lang dito sa Marilao, ba't nagtaka na nakapantin ako na lulusot na yung karga ko. And yun nga po, sumabit. Alam mo ba na over ka sa 4.2? Hindi ko pa rin po nasukat yun eh. Pero ang aksidenteng ito, nasundan ng isa pa. Kaya 2 truck na ang sumabit sa tulay. Itinanggi naman ng NLEX ang haka-haka ng ilan na nabawasan na ang vertical clearance sa lugar bunsod ng pag-aaspalto sa daan. Yung clearance height po ng bridge at saka yung pavement po namin, na-maintain naman po namin na nasa 4.5 na lang po yun eh. Kaya hindi po pwedeng kailangan patong lang ng aspalto. Pag nagre-repair, ang ginagawa po dyan, kinakayod po yung sirang pavement.
para po naman yung paglatag ganun pa dito yung kapal. Sa mga daraan dito sa NLEX, pinapayuwang dumaan sa alternatibong ruta para makaiwas sa traffic. Samantala, Mel, kapansin-pansin na sa mga oras na ito ay muling binuksan yung mga lanes na kanina o buong araw ay sinarado para magbigay daan dun sa construction. Pinadadaanan na yung mga sakyan sa naturang lane, pero inaasahan na pag medyo kumonti-konti na raw ang mga sakyan ay muling isasara ang mga ito para muling magbigay daan sa ginagawang repair sa nasirang tulay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Patay ang mag-asawang senior citizen at kanilang anak sa sunog na sumiklab sa Tondo, Maynila. Nagkasunog din sa Quezon City na tumupok sa ilang bahay. Nakatutok si Joseph Morong. Pahirapan ang pag-apula ng mga bomberos na nagngangalit na sunog na ito sa Tondo, Maynila, pasado 1:00 ng hapon kanina. 18 pamilya, mahigit 50 individual ang apektado ng sunog na tumupok sa 6 na bahay. Pero higit pa sa napinsalang ari-arian, 3 buhay ang nawala. Mag-asawang senior citizen na edad 70 at 78 at ang kanilang 45 anyos na anak. Isang fire volunteer naman ang nabagsakan ng paleta at 3 iba pa ang nasugatan. Sa Quezon City naman, nagpupumalahaw ang ginang na ito nang malamang nasusunog ang kanyang bahay sa barangay Bagong Pag-asa. Wag mo nang iyakan yun, ligtas kayo. Kwento ng nasunugan na si Lucia, umalis siya ng bahay para sa isang meeting sa barangay. Pag-uwi niya, tumok na bahay. Wala na po. Wala na siya nadating. Sa video na ito, kitang-kita kung paano nilamon ng apoy ang mga bahay na gawa sa mga light material. Halos walang natira sa mga ito. Umabot sa unang alarma ang sunog na nagtagal ng halos 1 oras. 2 ang nasugatan. May pumutok doon namin na ano yun, paglabas namin, nasusunog na pala yung taas ng bahay namin. Alleged electrical, ang origin natin ay sa 2nd floor ng light materials. Inaalam pa ng BFP ang eksaktong bilang ng mga bahay na natupok at bilang ng mga apektadong residente. Patuloy rin ang investigasyon sa magkahiwalay na sunog. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Naging extra memorable para kina Derek Monasterio at Elle Villanueva ang kanilang recent trip to Europe. Pero hindi lang daw yan dahil sa happy moments, kundi sa isang hindi nila malilimutang aksidente. Makichika kay Larson Tiago. Magical para kina Derek Monasterio at Elle Villanueva ang kanilang first Europe tour na nagsimula noong Valentine's Day sa Iceland. Nag-share pa ng sweet kiss ang dalawa habang pinagmamasdan ng Northern Lights. From Iceland to Italy and Switzerland, kung saan nag-ala Hyun Bin at Sonia Jin ang dalawa sa isa sa mga location ng hit K-drama na Crash Landing on You. Breathtaking din ang pagpasyal ni Derek at Elle sa Swiss Alps kung saan sila nag-cable car. Pero ang masayang tour na uwi sa pagkakadisgrasya ni Elle habang kinukunan niya ng picture si Derek. Nag-slide siya sa mountain pababa. 15 seconds of sliding down without knowing kung hihinto ba siya or hindi. Kasi grabe ang foggy hindi namin makita yung baba. Iniisip ko din, bababa ba ako? Sundan ko ba siya? Kasi pag sinundan ko siya, hindi ako makahingi ng tulong Huminto raw ang paggulong ni Elle nang makarating siya sa isang patag na lugar ng bundok. Buti na lang talaga, lumand siya sa isang flat surface. Tapos may daan paikot pabalik doon sa akin na malayo, lalakarin. Pag baba niya, sumunod ako, nag-slide din ako pababa. Pero ako, dahan-dahan. Like, nakokontrol ko. Siya kasi hindi, para siyang snowball, paikot-ikot. Ako, nag-slide ako pababa, dahan-dahan. Tapos tumalon ako ng 10 feet from, kasi para siyang plateau Nang makarating siya kay Elle, para siyang natatawa, ganun. Na hindi niya rin ma-process kung ano yung nangyari. And that made me feel kahit papano gumaan ng onte kasi medyo light lang niya tinake to, so parang ako din ganun. Pero pagdating namin ng van, naiiyak na ako dito. Kasi, oh my God,
yun na yung moment na yun. Muntik na yun, ganun. Ang pangyayaring yun, nakuna ng buo ng kamera na nabitawan ni Elle. Habang ibinabahagi ni Derek ang nakatatakot na karanasan nila ni Elle sa media conference ng bago niyang series na Slay. Kita pa rin sa Sparkle actor ang naramdamang takot at pangamba. Maraming araw siyang napagtanto sa pangyayaring yun na muntik nang mawala sa kanya ang pinakamamahal niyang babae. Yung moment na yun talaga yung nagpa-realize sa akin na life is short. Huwag kong i-take for granted yung buhay. Lor Santiago, updated sa Showbiz Happening. Kahit mga dayuhan ng defense team na binubuo para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumukonsulta pa rin ang lead counsel nito sa ilang Pilipinong abogado. 2 beses na silang nag-usap ni Duterte at may mga madaragdag pang miyembro ng depensa. Ang latest sa The Hague, the Netherlands, tinutukan live ni Mariz Umali. Mariz? Mel, katunayan nga, kalalabas lang nitong si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbisita sa ama na si dating Pangulo Rodrigo Duterte dito sa Scheveningen Prison. At kasasabi lamang niya na ngayong araw ay mamayang gabi, actually oras dito sa The Hague, ay darating yung isa pang foreign na abogado na kanyang kakausapin at i-interviewin para maging bahagi ng defense team. At siya ay tatayong co-counsel ni Attorney Nicholas Kaufman. At target ng defense team na mabuo ito sa loob ng 1 linggo. Nagumpisa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang lead counsel na si Nicholas Kaufman na pag-usapan kung paano mananalo sa kasong Crimes Against Humanity for Murder na nakahain sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Kaufman, trabaho agad sila ni Duterte sa 2nd beses na pagbisita sa dating Pangulo sa ICC detention cell dito sa the Netherlands. I'm going to instruct him on the nature of the case against him and he's going to tell me how to fight it and to win it. Ayaw pang sabihin ni Kaufman kung sino-sino ang magiging bahagi ng legal team na naunang sinabi ni Vice President Sara Duterte ay magiging pawang mga foreign national. I'm not commenting on the name of the council, okay, in any way whatsoever. Okay, and that doesn't mean that I'm approving or disapproving of any nomination or any name that you're mentioning. So the announcement will be made in due course. Gayunman sabi ni Kaufman, kumukonsulta pa rin siya sa mga Pilipinong abogado. I'm already taking advice from Filipino lawyers. I have to in a case like this. There is an essential element of any case at the International Criminal Court that there is a need for foreign lawyers. So there will definitely be involvement of Filipino lawyers. I need them. Sabi rin ni Kaufman na abisuhan na raw niya si Duterte tungkol sa nature ng kasong Crimes Against Humanity. Bukod dito, ayaw nang magbigay ng ibang detalye ni Kaufman kung paano nila dedepensahan si Duterte sa confirmation of charges hearing sa September 23. Pero isa raw sa idudulog nila sa pre-trial Chamber 1 ang paraan kung paano inaresto si Duterte nitong Marso at nilipad dito sa The Hague. Everybody saw what happened to him when he returned to the Philippines, was put onto a plane and thrown over here. So you will be filing for interim release? I'm not going to divulge defense strategy. Indirect co-perpetrator ang turing kay Duterte sa warrant of arrest na nilabas ng ICC sa kasong murder as a crime against humanity. Samantala, Mel, dagdag na impormasyon na binigay sa atin ni Vice President Sara Duterte ay nailipat na sa regular na detention facility ang kanyang ama. Wala na siya sa hospital part ng pasilidad. At kontrolado raw ang kanyang sugar. 4 na beses sa isang araw chine-check yung kanyang sugar. No? At yung iba pang mga vital signs ay maayos naman daw. Pampalipas na oras daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay panonood ng TV, pero nang tanungin daw siya kung nakakanood siya ng international news na hilig sana niyang gawin, ay hindi raw siya nakakanood ng mga balita dahil filtered daw yung pinapalabas sa telebisyon. At bukod dito ay inoferan daw sana niya ng mga libro, pero sabi daw ng dating Pangulo medyo nahihirapan daw siya dahil malabo yung paningin at may iniinda rin daw siya sa ngayon ng pananakit ng tuhod. So yan muna ang latest dito pa rin sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Mel.
Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali. Mga kapuso, malapit na magpaalam ang hanging amihan na magbibigay daan sa nalalapit na pagsisimula ng warm and dry season o tag-init. Sabi ng Pag-asa, uling bugso na ng amihan ang nararanasan ngayon sa Luzon. Posibleng sa Lunes ay unti-unti na itong umatras hanggang sa wala na itong maapektuhang lugar sa bansa. Halos ganyan din ang ipinapakita ng wind map ng Metro Weather. Sabay-sabay nating tututukan ang magiging anunsyo ng Pag-asa sa mga susunod na araw. Wala pa man ang tag-init, tuloy-tuloy ang alisangang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Karamihan sa mga pinakamatataas na heat index ay nasa Mindanao na posibleng umabot sa 40 at 41 degrees Celsius. Base rin sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Southern Luzon, Bicol Region, Visayas at Mindanao. May matitinding bugos na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, kung may pag-ulan man maaaring panandalian lamang. Magiging maalon at delikado ring pumalaot sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Samantala, ngayong March 20, ang tinatawag na March Equinox o Vernal Equinox. Ayon po yan sa Pag-asa, direktang nakatapat ang araw sa equator kaya halos magkasing haba ang oras sa araw at gabi sa buong mundo. Inaasikaso na po ng Department of Foreign Affairs ang mga papeles para maiuwi sa bansa ang mahigit 100 Pilipino mula sa mga scam hub sa Myanmar. Nakatutok si JP Soriano. Isa si Mirna sa mga Pilipinong nagtrabaho sa crypto farm scam facility sa Myanmar na nakaranas ng pananakit mula sa mga employer, lalo na raw kapag hindi nila naaabot ang kota sa pangi-scam. Kabilang siya sa mahigit 100 Pilipinong nakatakas o nasagip ng mga otoridad mula sa mga scam hubs at ilang linggo nang nananatili sa consolidated facility sa Myanmar. Nasa Thailand ngayon ang mga opisyal ng Office of Migration Affairs ng Department of Foreign Affairs kasama ang mga taga-Philippine Embassy sa Bangkok para asikasuhin ang requirements ng mga Pilipino bago makatawid mula Myanmar papuntang Thailand. We are hoping next week on Monday and Tuesday to get over 150 home. Yung areas kung saan yung mga scamming centers are not controlled by the official government, the State Administrative Council of Myanmar. They're operated or they're controlled by rebel groups. So there's actually a need for the rebel groups to be of assistance, ironically. So ang ginagawa yung rebel groups are the ones who have custody over all these thousands of foreign workers. Kung mailigtas man, hindi pa rin daw ganun kadaling mailipat ang mga Pinoy mula Myanmar pa Thailand. There are thousands of them. And Thailand can only accommodate a few hundred every day. It's not abnormal. Ganun din yung sa Gaza. Hindi pwedeng basta tawid. Pag tawid, i-verify pa one by one yung papers sila. Pag nasa Thailand na, kailangan daw makaalis sa Bangkok sa loob ng 24 oras alinsunod sa Thai rules. Ayon sa DFA, may ilan pang Pilipino ang nasa poder pa rin ng mga illegal na crypto scam hubs. Kabilang na ang inilapit sa GMA Integrated News ng kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Tuloy ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa mga otoridad sa Myanmar para masagip sila. Paulit-ulit na paalala ng DFA at DMW maging mapanuri sa mga inaalok na trabaho, lalo na sa mga bansang hindi kailangan ng visa ng mga Pilipino para makapasok. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Huli sa Zambales ang mga banyagang nagpanggap umanong nag-ooperate ng lehitimong negosyo pero posibleng sangkot sa pang-espiya at pagdukot na may kinalaman sa pogo. Nakatutok si John Consulta. Sa bisa ng warrant of arrest, sinalaki ng composite team mula AFP, NBI at Subic Bay Metropolitan Authority Police ang isang island resort kung nasaan ang mga sinasabing sangkot sa posibleng espionage at umunoy kidnapping na may kaugnayan sa pogo sa Subic Bay Freeport. Inaresto ang isang Chinese national dahil sa paglabag umano sa Republic Act 8799 o ang Security Segregation Code at Cybercrime Prevention Act. Huli rin ang 4 pang kapwa niya Chinese, isang Cambodian at 2 Pilipino. Nakuha ng raiding team ang isang kalibre 9mm na baril, 16 na basyo, mga laptop at cellphone.
Hawak na ng NBI ang mga inaresto na sinisikap naming makuna ng pahayag. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of National Defense na nagpanggap ang foreign nationals na nag-ooperate ng lehitimong negosyo gamit ang naturang resort. Ang kanilang mga aktibidad, maaaring bahagi ng mas malalaking criminal network operation na malaking banta sa seguridad ng bansa. Umaasa raw ang DND na makipagtulungan sa mga kinaukulang ahensya kabilang ang SBMA sa posibilidad na ideklara ang island resort kasama ang kalapit na Chiquita Island bilang mga military reservation. Dahil may tuturing daw na strategic vantage point ang island resort na may malinong na view ng mga pangunahing sea lane sa West Philippine Sea kabilang ang Bajo de Masinloc. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Viral ang video ng pamumudbod ng pera ng isang lokal na opisyal mula sa Negros Oriental. Bagamat napanood na ng COMELEC, wala pa umano silang maisampang kaso para rito. Kung bakit? Sa pagtutok ni JP Soriano. Viral sa Facebook ang video na ito kung saan makikita ang pagpapaulan umano ng pera sa mga nagsisidalo sa isang pagtitipon. Walang detalye kung kailan ito naganap, pero kita sa video na isang lokal na opisyal mula sa Negros Oriental ang nagpamudmod ng pera. Mayroon ng hindi bababa sa 400,000 views ang video. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia may napanood na rin daw na video ng pamimigay ng pera ng isang local aspirant. Pero hindi muna niya tinukoy kung sino ito. Alam namin ang pangalan niya, nakita namin ang video. Kaya lang, dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema sa Piñero versus COMELEC at yung mismong probisyon ng Republic Act 9369, yung Automation Law, Section 14, sa kasalukuyan, wala pa po kaming maipafile na kaso sa kanya. Ang Peñera Doctrine na tinutukoy ng COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing maituturing na lamang na kandidato ang isang aspirant kapag pumasok na ang campaign period. Para sa local candidates, sa susunod na Biyernes, March 28 pa ang simula ng campaign period. Reaksyon naman ng COMELEC sa pamumudmod ng pera ng mga kandidato. We strongly condemn that. We condemn itong mga ganitong klase na pagpapakita ng karangyaan o pagpapakita na parang minamaliit ang ating mga kababayan, lalo pa na mga mahihirap yung po mga uma-attend ng ating po mga rallies. Hinimok din ng COMELEC ang publiko na magsampa ng kaso sa COMELEC kapag may nasaksihang ganito. May mga libreng abogado naman daw na pwedeng tumulong sa inyo. Pagkakataon din daw ito na maidulog muli sa Korte Suprema ang usapin at maamyendahan ang batas. Isa sa mga naisa na ng COMELEC, maisabatas na sa filing pa lang ng Certificate of Candidacy. Itinuturing na ang filer bilang isang kandidato. It's very clear that when it comes to the law that says there's no campaign unless you're already a candidate, that needs revisiting by our members of Congress. Kaugnay pa rin sa eleksyon, ngayong araw naman ang simula ng pag-e-enroll ng mga Pinoy voters abroad na lalahok sa online voting. Panawagan ng COMELEC sa mga Pilipino, paalalahanan ang mga kaanak nila abroad kaugnay sa enrollment. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mahigit 100 dayuhan ang naaresto ng PAOK sa isang special BPO na nagseserbisyo umano sa isang illegal gambling site. Nakatutok si Salima Refran. Nagsisilbi ng warrant of arrest ang mga otoridad sa kumpanyang ito sa 21st floor ng isang kilalang gusali sa Makati Business District na makitang maraming dayuhan. Lumabas sa special class BPO pero nang i-check sa PAGCOR, wala itong lisensya. At nang suriin ang kanilang mga computer at gadget, nakitang back-end support ang kumpanya ng isang illegal gambling site. Nandoon yung isang online gaming platform na pinagbabawal na sa ibang bansa. Iba't ibang bansa ang niloloko nito. Nakitaan din ito ng mga OTP generator, international ATM sa text blasters. Kaya iniimbestigahan kung sangkot rin sa scamming ang umano'y pogo. Nabahala lalo ang PAOK dahil nasa parehong gusali rin ang 8 embassy at consular offices ng ibang bansa. Kami ay makikipagbigay ugnayan sa Department of Foreign Affairs para lang mabigyan ng
ng DFA ng karampatang paalala yung mga embahada na kung ano man baka mamaya meron silang nakompromiso na mga installations o nakompromiso na mga information, data, because these are cyber criminals. 135 dayuhan ang naaresto na karamihay Chinese. 53 naman ang kinustudiyang Pinoy kasama na ang subject ng warrant para sa robbery. 3 dayuhang big boss ang i-inquest para sa reklamong qualified human trafficking, kabilang ang 2 dating Chinese na citizen na ng St. Kitts and Nevis. Originally Chinese. Pero yung kanilang Chinese nationality, they've given that up. Ngayon, Kittian na sila from St. Kitts. Alam naman natin, red flag din po yun. Nabibili yung citizenship ng St. Kitts. At sino mga bumibili nito ng mga nakaraang taon na nakikita natin? Wang Ziyang. Di ba? Si Wang Ziyang, siya po yung business partner ni Alice Leal Guo Waping, na merong multiple passports. Ihaharap rin ng mga dayuhan sa immigration inquest para sa violations ng kanilang conditions of stay. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Samantala mga kapuso, kapapasok lamang na balita, idineklarang holiday ng palasyo ang April 1. Bilang paggunita po yan sa Idil Fitr o Feast of Ramadan ng mga kapatid nating Muslim. Makulay, matatag at makinang. Yan ang naging simbolo ng 75th Thanksgiving Party ng GMA Network. Hindi nagpahuli sa celebration ang Kapuso stars, personalities at executives in their best denim and diamonds look para sa party. Makichika kay Aubrey Carampel. Denim with a touch of bling. Talaga namang fit for GMA's Diamond Anniversary ang fits ng mga dumalo sa 75th year Thanksgiving party ng GMA Network for the advertisers. Very suave sina Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes and Alden Richards in their twinning denim looks. Si Barbie Forteza, may peg naman daw ang mini denim dress. My outfit inspiration is Sabrina Carpenter with a touch of Britney Spears ng konti. Ganyan. Stylish din ang OOTDs nina Julian San Jose at River Cruz, Sofia Pablo and Allen Ansay, Derek Monasterio and El Villanueva, at Gabby Garcia at Khalil Ramos. These are pieces from Japan actually. So yeah, I'm a denim guy. I paired my denim tube top with flared pants para fashion pa din. Pati na sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. I'm just very excited lang din na maki-celebrate. Another milestone para sa GMA and Sparkle. On point din ang outfits ni na Lolong star Rulo Madrid at Bianca Umali na nagpasalamat sa advertisers ng GMA. We are always very grateful kasi blessing sila sa amin, sa buong network. Present din sina Kapuso Drama King Dennis Trillo at Ultimate Star Jeneline Mercado. Yeah. Na makita lahat ng mga pinagkakautangan namin ng loob. Bihira mangyari, syempre makilala yung mga advertisers. Sobrang Latina naman ang Sparkle Stars na sina Sanya Lopez, Andrea Torres, Glyza De Castro, Jillian Ward, Faith De Silva, at Jean Garcia. Very dapper in denim coords si Sparkle and South Korean actor Kim Jisoo. Dumalo rin si Kapuso comedy genius Michael V and Ronnie Henares ng Pipito Manaloto. We're honored to be here. To be considered the Kapuso para sa amin pala. Ako palaging honor sa akin yun. Full force rin ang Kapuso executives sa pangunguna ni GMA Network Chairman Attorney Felipe Algozon, President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and CFO Felipe S. Yalong, Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag, mga Senior Vice President na sina Attorney Annette Gozon Valdez, Reggie Bautista, Oliver Victor B. Amoroso, Nessa Valdelion at iba pang GMA officers. We are profoundly grateful to have built relationships and partnerships which have enabled us to continue to grow and fulfill our unwavering commitment to serve by providing quality content, to entertain,
inform, and enrich the lives of the Filipinos wherever they may be. On behalf of the officers and staff of GMA Network, thank you for joining us in Delaware Diamond Thanksgiving Party. We invited both talents of GMA alongside our trade who supports us. Nakisaya rin ang GMA Integrated News anchors na sina Mel Chanco, Vicky Morales, Emil Somangin, Pia Arcangel, Ivan Mayrina, Connie Sison, Rafi Tima at Atom Araulio. Public affairs personalities na sina Jessica Soho at Arnold Glavio pati na si Howie Severino. At GMA Integrated News reporters at mga personalidad mula DZBB at Barangay LS 97.1. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Pahabol na tsikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. A sweet win deserves the sweetest kiss. Yan ay reward ni Gabby Garcia sa boyfriend na si Khalil Ramos. Kasunod ng kanyang win sa Best Actor sa Cine Panalo Awards Night para sa pelikulang Ocean's Day. Grateful si Khalil sa award at sa love and support ng kanyang girlfriend. Daddy mode on naman si Kapuso star Tom Rodriguez. Sa kanyang IG story, shinare ni Tom ang sweet moment kasamang anak na si Baby Corbin with the caption na #grateful. Mga kapuso, tonight is the night para malaman kung happy ending ang love story ni Tata and Francis. Kaya abangan po ninyo ang finale ng My Ilonggo Girl. Mamaya na po yan. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ara San Agustin, Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thank you, Ara. Salamat sa iyo, Ara. Thanks, Ara. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.